Trisha POV. Magdadalawang linggo na akong walang balita sa kanila. Masakit na niloko niya ako. Pero mas masakit dahil mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng nangyari. Miss na miss ko na rin si Chloe. Inaalagaan kaya siya ng tatay niya. I called the house hoping na makausap ko man lang kahit si Chloe. Hello. Matamlay na bati ni Chloe. Baby, how are you? Pumatak na ang luha ko. Mommy, ikaw ba yan? I miss you, Mommy. Uwi ka na, please. Umiiyak na rin siya. Sish! Don't siyawa, baby. Miss na rin kita, anak. Kumusta ka? How's school? Pilit kong pinasigla ang boses ko. Mommy, Daddy hates me na. He yelled at me the other day. Please, kunin mo na ako dito. Isama mo na ako sa'yo. Please. Anong nangyari kay Sander? At sinigawan niya ang bata. Baby. Baka pagod lang ang daddy mo. Hindi niya naman siguro sinasadya, anak. Please come back. Anak, just give mommy time. Okay. Kapag nakalabas na sa tummy ni mommy ang kapatid mo, pupuntahan ka namin, okay? Hindi ko na muna ipinaalam sa kanya na kambal ang magiging kapatid niya. But kailan po yun? I want to be with you na. Ikaw na lang ang naglo-love sa kin, eh. Lola's not here. And Tita Marga's in the States na. Tapos Dad hates me pa. Please, Mommy, come home na. Anak, be strong. Big girl ka na, di ba? Magkikita tayo, anak. Promise. Okay. Mommy, I love you. Malungkot pa rin ang boses niya. I love you too, anak. Baby. Don't tell daddy na tumawag ako, ha? Nagpaalam na ako sa kanya. At nangakong tatawagan ulit siya. Katumbas ng isang araw ay parang isang linggo. Miss na miss ko na si Sander. Pero ipinagpalit niya na ako sa impaktang yun. Hindi niya man lang ako hinanap. Kahit ang alamin man lang kung okay ang anak namin. I what am my tears away. Umiiyak ka na naman? Anak. Alam mo namang makasasama sa'yo yan. Sabi ni Tita Connie. Sorry po, Tita. Hayaan niyo po, okay lang ako. Parati akong inaalagaan ni Tita. Na parang kapamilya niya na ako. Iha, ipagdasala lang natin ang lahat ng problema mo. Manalig ka na walang imposible sa ating Panginoon. Isipin mo na lang na pagsubok lang ang lahat ng to. Dagdag pa ni Tita Connie. Opo, Tita. Sana malagpasan ko ang lahat ng ito alang-alang sa mga anak ko. Miggy POV. Kanina ko pa tinatawagan si Tishang. Pero cannot be reached siya. Saan na naman kaya nagsuot ang babaeng yun? Kailangan niyang malaman ang pinaggagawa ng impakta. Yang kawangis. Di mo pa rin siya makontak. Tanong ng anghel ko. Umiling ako. Kailangan niyang malaman ang pinaggagawa ng impakta. Yang kawangis. Di mo pa rin siya makontak. Tanong ng anghel ko. Umiling ako. Saang lupalop na naman nagsuot yung babaeng yun? Tanong ko sa sarili ko. Paano na yan? Paano natin sasabihin kay Tisha ang ginagawa ni Cholin? Worried na rin siya sa best friend ko. Kukontakin din ako noon eventually. Be with the way, thank you sa concern. Alam ko kasing mahalaga sa iyo si Trisha. At ang mga taong mahalaga sa iyo, pahalagahan ko rin. Salamat, Jen. Hindi nga ako nagkamaling mahalin ka. You have a good heart. Nasaan man ngayon si Tisang? Sana ay ligtas siya. Tama siya. Mahal na mahal siya ni Sander. At tutulungan ko siya. Para mapanatiling buo ang pamilya niya. Sander POV. I came home tired. Kung saan-saan kasi ako hinatak ni Cholin. Wala naman akong magawa. Dahil lagi niyang ginagawang panakot ang hawak niyang pictures. I saw my daughter playing with her doll sa sala namin.
Lumingon ito nang naramdaman niya ang pagdating ko. I was about to come near her. Nang tumakbo ito at nagtago sa likod ng sofa. Oh, shoot! Nasigawan ko nga pala siya the other day. Baby, come here. Look, Daddy's sorry about the other day. Pagod lang si Daddy, anak. Dahan-dahan naman siyang lumapit sa akin. Di ka na po galit sa akin. Binuhat ko siya at naupo kami pareho sa sofa. Anak, hindi naman galit si Daddy sa'yo, eh. Sorry dahil pati ikaw nadadamay sa lahat ng to. Niyakap ko na lang siya. It's okay, Daddy. I love you. Promise, behave po ako. Go and ask Yaya na paliguan ka, anak. Ang lagkit mo na, oh. Maliksi naman siyang sumunod. Himala at hindi niya ako kinulit about Tisha. Text ako ng text sa asawa ko. Pero ni isang reply ay wala akong natanggap. Hindi ko rin makontak ang cellphone niya. Kapag tinatawagan ko siya, nag-aalala na ako. Tinawagan ko na si Ali. Hello, Sir Sander. Buti po tumawag kayo. Tensyonado ang boses niya. Bakit? Anong nangyari? Dinala ko po si Trisha sa ospital kasi nag-bleed siya. Umuwi lang ako saglit para kumuha ng mga gamit. At pagbalik ko, wala na siya. Hospital. Kailan? Kumusta siya? Anong wala na siya? Kaya ba hindi siya nagre-reply sa mga text ko? Noong isang araw po. Sir, hindi ko po kayo makontak simula noon. Sinubukan na po namin siyang hanapin. Pero wala po talaga. Ilang araw na pala siyang nawawala. Hindi niyo man lang ako tinawagan. Nasaan na ang asawa ko? Hintayin niyo ako dyan. Hahanapin natin siya. I called a pilot to follow me to Cebu. Using our private plane. Para akong tanga na ingat na di masaktan ang asawa ko. Without knowing na nawawala na pala siya. Sinusunod ko ang lahat ng gusto ng bruhang si Cholin. Para sa kapakanan ni Tisha. Tapos malalaman ko na nawawala na pala siya. Bahala nang malaman ng asawa ko ang nangyari sa amin ni Cholin. Basta ang mahalaga ay ligtas siya. Magtatakip silim na nang nakarating kami sa rest house sa Cebu. Sana nag-text ka man lang sana, Ali. Nasaan na ang asawa ko? Salubong ko sa nurse. Sorry po talaga. Sinubukan ko namang tawagan kayo. Nakausap ko na rin ang mag-asawang katiwala namin. Pero kahit sila ay walang alam. At walang balita kung nasaan ang asawa ko. Tinanong ko si Ali kung paanong nag-bleed siya. Naabutan niya lang daw tong umiiyak. Nakaupo malapit sa binili kong laptop para sa kanya. Pinuntahan ko ang silid niya. Wala raw siyang dalang gamit. Kahit ang cellphone niya at wallet ay iniwan niya. Saan siya nagpunta? Mamamatay na ako sa pag-aalala. Sinuri ko ang laptop niya at binuksan to, parang wala namang kakaiba. Napansin kong nakabukas ang Facebook account niya. At bumungad sa akin ang pictures namin ni Cholin. All this time, napadala na pala to ni Cholin kay Tisha. Pinaglalaruan niya lang pala ako. Maaaring ito ang dahilan kung bakit tinugo at nawawala ngayon ang asawa ko. Baka akala niya nagkabalikan na kami ng impaktang babaeng yun. Knowing Tisha, masyadong malambot ang puso noon. Saan siya nagpunta? Mamamatay na ako sa pag-aalala. Sinuri ko ang laptop niya at binuksan to. Parang wala namang kakaiba. Napansin kong nakabukas ang Facebook account niya. At bumungad sa akin ang pictures namin ni Cholin. All this time, napadala na pala to ni Cholin kay Tisha. Pinaglalaruan niya lang pala ako. Maaaring ito ang dahilan kung bakit tinugo at nawawala ngayon ang asawa ko. Baka kung ano-ano na ang naisip niya. Diyos ko, tulungan niyo akong hanapin ang asawa ko. Tisha POV. After 2 months kahit mahirap at mag-isa lang ako, kinaya ko. Para sa mga babis ko na sina Isha and Ian. Mabuti at hindi nila ako pinahirapan. I was so scared na kasarian mga anak.
Bukod sa wala akong sariling pera, sino ang mag-aalaga sa mga anak ko? Habang nagpapagaling ako, sobrang pasalamat ko. Dahil hindi ako pinabayaan ni na Tito Mauro at Tita Connie. Utang ko sa kanila ang buhay naming tatlo. Tuwang-tuwa sila sa kambal ko. May apo na raw silang aalagaan. They helped me with everything. From hospital bills hanggang sa gamit ng mga anak ko. Ikinuha pa nila to ng yaya. 2 pa sana. Kaso hindi na ako pumayag. Sobra-sobra na kasi ang itinutulong nila sa akin. 2 linggo na ang nakalipas ng nanganak ako. Kamukha sila ng tatay nila. Hindi ko ma-explain ang feeling nang nasilayan ko sila. Sana magkasama kami ni Sander noong nanganak ako. Kaso wala siya. Hello, babis. Mahal na mahal kayo ni Mommy. Sorry, mga anak, at wala ang daddy nyo. Pero promise, ipakikila ko kayo sa kanya sa tamang panahon. Umiiyak ka na naman ba, anak? Tanong ni Tita Connie. Masayang-masaya lang po ako sa pagdating nila. Sayang lang. At wala ang daddy nila. Para makita rin sila. Mahal na mahal mo talaga siya. Opo, sa kabila ng mga nangyari. Siya lang ang tanging lalaking mahal ko at mamahalin ko, ang ama ng 2 anghel ko. Nasaktan ako. Pero kahit anong subok ko nakalimutan siya, hindi ko magawa. Huwag kang mawala ng pag-asa, anak. Manalig ka lang. Malay natin, pagsubok lang ang lahat ng to. Hindi na po ako umaasa, tita. Dahil alam kong masaya na siya sa pamilya niya. Pero sana, pag nagkita sila ng mga anak ko, kilalanin niya rin ang mga to. Ang sabi mo mabuting ama ang asawa mo, kaya. Huwag kang mawalan ng loob. Matutuwa yon. Binuhat niya si Isha at hinalikan ang mga kamay nito. Ang ganda-ganda ng baby Isha namin, ama na sa lola yan. Napangiti ako kay Tita Connie. Sakto namang umiyak si Ian. At kinalong ko na lang din siya. Aba, marunong ka na agad magtampo ha? Paano pala pag mag-isa lang si Mommy? Kausap ko sa panganay ko. Mas nauna kasi siyang lumabas kaysa kay Isha. Huwag kang mag-alala, anak. Lagi kaming nandito ng Tito Mauro mo. Para sa inyo, sabi ni Tita Connie. Salamat po. Nahihiya man ako sa kanila, wala naman akong ibang mapuntahan. Pagkatulog ng kambal. Lumabas na rin ng kwarto si Tita. Inayos ko lang saglit ang mga gamit ng mga anak ko at bababa na rin sana ako. Nang narinig ko ang pagtatalo ni na Tito at Tita mula sa kwarto nila. Kailan mo balak sabihin sa kanya? Lumabas na ang resulta ng bean test, Mommy, sabi ni Tito Mauro. Konting panahon pa, Dad. Baka hindi pa siya handa. Alam mo naman ang sitwasyon niya. Baka lalo lang siyang maguluhan. Gusto ko nang magpakilala sa kanya bilang daddy niya. Gusto kong malaman niya na may kakampi siya sa mundong ito. Na hindi siya nag-iisa dahil nandito tayo. Kahit ako, Dad. Gusto kong ibsan. Kahit pa paano ang bigat sa loob niya. Pero wag natin siyang madaliin. Hindi ko alam kung bakit napaiyak ako bigla. Siguro ang anak nila ang pinag-uusapan nila. Kung sino man siya. Sana alam niya kung gaano siya kapalad. At binigyan siya ng mapagmahal na ama't ina tulad ni na Tito at Tita. Naalala ko si Chlu. Malapit na nga pala ang birthday niya. She'd be turning 5 in 3 days. Kailangan kong makapagpabili ng regalo man lang. Naalala ko si Miggy. Pwede ko siyang kausapin. Pero wala pala akong number niya. Kumusta na kaya sila? Naisipan kong si Teacher Jen na lang ang pakiusapan. Tumawag ako sa school nila pero wala raw ang guro doon. Ang malas ko naman. Paano na ako makapagre-regalo kay Chulunyan? Buti na lang at may pera ako mula kay Tito Mauro. Nagpaalam ako sa kanila saglit na. Pupunta akong bayan at may bibilhin doon. Pumayag naman sila. Mayaya naman kasi ang kambal at siya raw ang bahala sa mga anak ko. Bumili ako ng pink na teddy bear para kay Chulu. Ipinadala ko na lang to through courier. Pambawi sa pangungulila sa kin ng bata. Sander POV. 2 months na akong naghahanap sa kanya. Sigurado akong nakapanganak na siya.
Pero hindi pa rin ako susuko. Naniniwala akong makikita ko sila. Pansamantala muna akong nagpahinga sa paghahanap. Dahil malapit na ang birthday ni Chlu. Kailangan kong bumawi sa kanya. I hired an event organizer. Pero tumulong pa rin ako sa ibang preparasyon. Invited ang classmates at mga kaibigan ni Chlu. Inimbita ko na rin sina Teacher Jen. Kasama na rin namin si Ali na ngayon ay yaya na ni Chlu. Umuwi na kasi sa probinsya ang dating yaya ng anak ko. Dinobil ko na lang ang bayad kay Ali. Total nurse naman talaga dapat siya. Anak, may gusto ka pa ba para sa party mo? Tanong ko kay Chlu. Sana po nandito si Mommy. Malungkot na sagot nito. Alam naman niya na hinahanap ko si Tisha. Anak, promise ni Daddy. Hahanapin ko ang Mommy at ang kapatid mo. Please, Daddy. It would be the best birthday gift po. Promise, anak. Hindi titigil si Daddy sa paghahanap sa kanila. Bumalik na siya sa panunood ng pagsaset up ng garden para sa party niya. Nagpupumilit si Cholin na manghimasok sa buhay namin. Pero pagkatapos ng ginawa niya, wala na siyang lugar dito. I almost hurt her sa galit ko sa kanya. Mabuti at napigilan ako ng mga kaibigan ko nang nagpang-abot kami sa isang bar. Kaya laking gulat ko nang pumunta siya dito sa bahay. Anong masamang hangin ang nagdala sa "You dito?" Sigaw ko sa kanya. Birthday ng anak ko. Natural lang na magpunta ako. Matapang niyang sagot, "Get out of Emwa house. Kung ayaw mong kaladkarin kita palabas." Sander, please, I'm begging you. Gusto ko lang makasama ang anak ko sa kaarawan niya. Fine. Batiin mo siya tapos umalis ka na agad. Sinundan ko siya. Habang papalapit siya kay Chlu. Hi, honey. Happy birthday. Umakto siyang yayakapin si Chlu. Pero umatras ito. Thank you po, sabi ng bata. Can I have hug, honey? Look, I have the latest Barbie doll for you. I have lots of dolls, but thank you na rin po. Tinanggap niya to. At ibinigay kay Ali. Let's go, yaya. Bihis na po ako. Umakyat na sila sa kwarto. Akmang susunod pa si Cholin sa kanila. Pero mabilis ko siyang pinigilan. Umalis ka na. Baka masira lang ang party ng anak ko. Kapag nandito ka, sabi ko, fine. Magsama-sama kayo. But don't expect na ito ang huling pagkikita natin. At nagmarcha na siya palabas. Mabuti at hindi na siya nagmatigas pa. Nagsimula nang magsidatingan ang mga bisita. Ang ganda-ganda ng anak ko in her pink dress. Mabuti na lang nandyan si Ali para asikasuhin siya. Kung sana'y nandito lang din ang asawa ko. Dumating rin sina Teacher Jen at Miguel. Maayos na kami ng best friend ni Tisha. At tinutulungan niya pa nga akong hanapin ang asawa ko. Naikwento niya rin sa Kin ang ginagawa nila ni Jen. Ang pagsunod at pagbabantay kay Cholin. Malaking pasasalamat ko na. Wala naman palang nangyari sa amin ng babaeng yun. Happy birthday, Chlu. Bati ni Teacher Jen. Thank you po, teacher. Tinanggap nito ang regalo sa kanya. Happy birthday, Chlu. Bati naman ni Miguel. Thank you, Tito. Mukhang going strong ang relasyon nila ni Jen. Mabuti pa sila, magkasama at masaya. Maswerte sila dahil walang Cholin na nanggugulo sa kanila. Kumusta na kaya ang honey ko? Kumusta na ang baby namin? Sana talaga bumalik na siya dahil miss na miss ko na siya.